Mariing pinabulaanan ng Malacanang ang mga aligasyon ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano sa inihain nitong impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyan din ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na hindi state-sponsored ang umano'y extrajudicial killing sa bansa. Naniniwala naman si Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na black propaganda lamang ito laban sa Administrasyong Duterte. Sinabi pa ni Panelo na bahagi lamang ito ng destabilization plot ng mga kritiko ng Administrasyong Duterte. Mula sa Palasyo ng Malacanang, may live report si Rocky Ignacio. Rocky. Itinuring ng Malacanang na bahagi umano ng destabilisasyon ang paghahain ng reklamong impeachment laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso. Pero pagkakataon niya ito para makita ng publiko na walang basihan ang naturang reklamo. Tiwala rin ng palasyo na hindi uusad ang naturang reklamo. Naritong report. Hindi natinag ang Malacanang sa reklamong impeachment sa Kongreso laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang kauna-unahang impeachment complaint na inihain ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Kabilang sa binigyan diin sa reklamo ang umano'y paglabag sa konstitusyon, korupsyon at pagtaas ng krimen. And foremost, no treason, betrayal of trust, bribery, graft, and corruption, high crime and culpable violation of the Constitution has been committed. We reiterate that the so-called extrajudicial are not state-sponsored, and the President has made sure that he will not turn a blind eye to all uniformed personnel who violate and abuse their power. Itinuring naman ni Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo na black propaganda at walang basihan na naturang reklamo. Tiwala rin ito na hindi uusad ang kasong impeachment sa Pangulo. The impeachment complaint is utterly baseless. There being no basis in fact nor in law. It's intended as a black propaganda against the President in regard to his integrity. Talaga namang walang base-base yung demanda. Bagamat handa ang Pangulo na harapin ang reklamo, naniniwala ang palasyo na bahagi pa rin ito ng malawakang destabilization plot laban sa liderato. No one is truly above the law, not even the President, but the administration upholds due process and is ready for the consequences of its actions that takes consideration above all the interests of the Filipino people. However, having said that, it does seem like part of a larger scheme of things. Nauna nang ibinunyag ni Pangulong Duterte ang destabilization plan laban sa kanyang pamunuan. Hindi naman cause of concern na natataranta ang mga tao. Nakikita lang, napapansin. Naniniwala ang Administrasyong Duterte na latak na umano ang mga impormasyong ginagamit laban sa Pangulo. They're trying to make, at this stage it looks like they're scraping the bottom of the barrel, Pagtiyak pa ng palasyo, irirespeto ng Pangulo ang pagiging independent ng Kongreso kasama ng kanyang mga akalyado. The President always allows his allies, so-called, to act independently of him. He has never manipulated in that sense, the way political intrigues are usually sown. No. He is an extremely democratic. Whatever the noise is about the way he makes his choice, he acts, he's always respected the independence of his so-called colleagues. Hindi naman direct na tinukoy ng palasyo kung ang video message ni Vice President Leni Robredo sa annual meeting ng Commission on Narcotic Drugs ay bahagi ng planong pagpapatalsik sa Administrasyong Duterte. Ang mahalagaan niya nakatuon ng Pangulo sa pagpapabuti ng Estado ng Pilipinas. Ng reklamong impeachment, naniniwala pa rin ang Malacanang na nananatili ang mataas na tiwala at kumpiyansa ng taong bayan sa Pangulo. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Maraming salamat, Rocky Ignacio.